secured ka sa pag-ibig ng Diyos, kahit anong sabihin ng tao laban sa'yo, ang kapanatagan mo na kay Jesus because Jesus loves me. If we can only abide in the love of God if we are secured in His love. Today, we will look at love from John's perspective. Si John ang ating titignan ngayon. Ngayon, ano ba kay John ang pagmamahal? Nung binabasa natin yung passage, ilan sa inyo nagbasa ng passage kanina? Kung titingnan nyo ulit, at kung kayo ay magbabasa, subukan nyong bilangin kung ilang beses sinabi yung love. Sa version niyo, it depends on the version, but sa version na ginagamit ko, New American Standard Version, updated in 1995, mga 27 times na binanggit yung love. Doon lang sa passage na binasa natin, ha? At yung word na God, ang ibig sabihin ay 21 times na binanggit. At yung word na abide ay 6 na beses. Now, hindi lang yon. Bibigyan ko po kayo ng isang bagay na maintindihan nyo about this. Yung word na love, bagamat 27 times, kasi sa Greek, ang daming klase ng Greek word ng love. Hindi lang isa. Pag sinabi nilang eros, ibig sabihin yon romantic or passionate love. Yung philia naman, ibig sabihin authentic friendship. Kapag ludus, ito yung playful, non-committal love. Pag storge, family love. Ang dami, no? Ang dami yan. Meron pang pragma. Ito yung mga matured na expression ng pagmamahal na matagal na mag-asawa. Yung iba naman, phileo, na naririnig nyo lagi, ito yung with affection. At yung iba, mania. O yung mania, manyak. Yung ganun ba? Hindi, totoo yun. Yung obsessive love, yung mga fatal attraction. At yung tinagamit ni John, agape. Pag sinabi agape, yung description natin, unconditional love. Unconditional commitment to seek the highest good of the person. Amazing, no? Ilang beses na inulit. Kaya in the mind of John, ang love is abiding in God. Kung nabasa natin kanina, at hindi nyo lang basta pinakikinggan si JC at binasa natin, one of the words or phrase, sinabi na, God is love. So, love is abiding in God, who is love. Are you following? Andiyan pa kayo? Hello? Good. Now, ngayon tanong ko sa inyo ganito. Confident ba kayo? Kasi if you are not confident in God's love, it's so hard to remain in His love. Kung hindi ka confident, natanong ko kayo, confident ka ba na mahal ka ni God? Katulad ng pagmamahal niya kay Paul? Katulad ng pagmamahal niya kay Jesus? Pahina ng pahina. Na? Pag-isipan niyo mabuti. Kunyari, marami sa atin, pag nagkikwento na yung mga pastor, uy, ang ganda, no? Sarap naman nung nila kay Lord. Sana all. Minsan may ganun tayo eh. Kasi minsan, pag tayo may pangailangan, lalapit pa tayo, Pastor, pag-pray nyo naman po ako. Bakit? May ganito ang problema eh. Bakit hindi mo ipag-pray? Malapit ka kay Jesus eh. Malakas ka sa Kanya. Kami, hindi pinakikinggan eh. Di ibig sabihin, you're not confident in God's love. Na para bagang dependent sa tao yung pagmamahal ng Diyos. You see, kaya ako sinasabi to kasi si John, he is willing to tell us to abide in God's love kasi sobrang confident siya sa Diyos sa kanyang pagmamahal. Tingnan niyo paano niya dinidescribe ang sarili niya sa sarili niyang sulat sa gospel. Halimbawa, sabi daw, when Jesus then saw his mother and the disciple whom he loved, sino tinutukoy niya? Sarili niya. Siya naman nagsulat niyan. Di ba? Siya naman nagsulat niyan. O, ito pa. So, she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved. Di ba? Amazing na every time he described about himself, anong description niya? Yung mahal ni Jesus. Ito pa sinabi niya. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, paulit-ulit, no? Then si Peter din, nung sabi niya gano'n, and Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved. He was referring to himself. Kung sakali kung kayo po ay magsusulat, ano ba sasabi niya? Tungkol sa inyo, yung paborito ni Jesus. Masasabi niyo ba yon? Hindi siguro. So-so lang. Di ba? Ano, masasabi, yung mahal na mahal ni Jesus.
Kaya make confident ka whenever you come to God in prayer, in fellowship, hindi yung para tayong kawawang-kawawa na as if nobody cares for us. Kaya yung maraming tao na parang victim mentality na para silang laging inaapi, hindi sila secured sa pagmamahal ng Diyos. Are you following? Kunyari kayo po ay parang niloloko ng asawa ninyo, pero kung secured ka sa pagmamahal ng Diyos, Lord, yari siya. Kasi you are my best friend. Do you think pag best friend mo si Jesus, hindi kanya ipagtatanggol? Pag-isipan nyo. Hindi na yung parang hahanap ka ng kakampi. Alam mo ba yan? Yan? Grabe yan. Tayo kampe ha. Tapos sabi niya, kakalat na naman yan. Pag ikaw naghahanap ka pa ng kakampi, hindi ka secured sa pag-ibig ng Diyos. Hello? Kasi kung secured ka sa pag-ibig ng Diyos, kahit anong sabihin ng tao laban sa'yo, ang kapanatagan mo na kay Jesus because Jesus loves me. Period. Nagkakaintindihan? Kaya napaka-importante nun. We can only abide in the love of God if we are secured in His love. Kaya, yan po ang ating maranasan. So when we say love is abiding in God, kailangan maliwanag po sa atin ito. Ano ang source ng love na ito? Paano ito pinapakita? At paano manatili? Paano manatili? Kasi pag hindi natin nasagot ito, mahirap itong pangatlo. Are you following? Kaya nga, ang memory verse natin, we love because He first loved us. 1 John 4:19. Sabay-sabay tayo. We love because He first loved us. 1 John 4:19. So, let's start. Source of love. Ano bang ibig sabihin nito? Sa 1 John 4:7, look at the words. Beloved, let us love one another. Why? Because love is from God. Ano sinasabi niya? Yung pag-ibig na totoo nanggagaling sa Diyos. Okay? Kaya hindi yan galing sa atin. Kasi kung sa atin yan, ganito yan. Yan pa, igaganti mo sa pagmamahal na pinakita ko sa iyo. Kapal ng... Hindi ako natulog para sa message at tutulugan mo ko. Parang gano'n, di ba? Yun yung makasariling pag-ibig. Pero if it is come from God, bakit ka magre-reklamo? Kaya a person who loves that comes from God does not seek anything in return. Kaya, ibig sabihin, that love must come from God. Yes, we are still capable of showing or demonstrate God-type love. Kasi we are created in His image. Pero hindi natin ma-enjoy yung love na yon if that love does not come from God. Nagkakaintindihan? O, tuloy pa tayo. Ano pa sabi niya? And everyone who loves is born of God. So, madalit salita, it requires a new birth. It requires a God nature para ma-express yung love na ito. Kasi lahat tayo, selfish tayo. Selfish tayo, wala yung pure love. Ang hirap gawin yan. Selfish tayong tao. Gusto natin tayo laging una, tayo laging sentro, tayo lagi ang magaling. Laging ganun tayo. Yun ang normal. Kahit sa panag-aaway ang mag-asawa, di ba, pag ikaw lagi ang tama, kahit na ikaw yung may tama. Tama? O, tama, puro tama yan. Kasi nga, kaya kailangan tayong maisilang sa nature ng Diyos kasi hindi lang yon. Maaring Christian ka na, pero bakit di pa rin ako talagang sapat na nagmamahal? Kasi M knows God. May karagdagan eh. Yung word na know, ang ibig sabihin niyan, close. Hindi yung kilala mo about God. Close kayo ni God. Kasi kung hindi kayo close ni God, naku, hindi nyo kakayanin. Trust me. Itong nature ng love na to, mayroon kang dapat, nature ng Diyos, at the same time, close ka kay God. Kaya mapapansin niyo, pag di tayo close kay God, ang dali nating mag-init ang ulo. O, di ba? Kalipitin mo katabi mo. Parang mainit na ulo mo. Baka hindi ka close kay God, di ba? So, ano mo kagad? Kasi pag hindi ka, ang hirap. Kasi nga, lagi nakikita natin, sarili natin, hindi si God. So, yun ang unang-una na maintindihan natin. Kaya naman, sabi ng Panginoon, the one who does not love
does not know God. Hindi yan close. Pag hindi yan mahal God, hindi niya, wala siyang pagkakilanlan sa Diyos, wala siyang relasyon sa Diyos, wala siyang ugnayan sa Diyos. Sabi niya, for God is love. You cannot separate love from God. If you belong to God, for sure you will love. Hindi pa pwedeng hindi. Because God is love. Kaya ang tanong ng tao, why will you command us to love one another if it is our inherent nature now as Christians to love? Kumbaga, we could not help ourselves but love. Kasi yun ang nature ng Diyos sa atin eh. Tama ba? Ba't uutusan pa tayo? Kasi yun ang isang bagay na maaalala sa atin, yun na ang kapangyarihang meron sa'yo. Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya itong God is love, amazing, no? God is powerful, but He was never been defined as power. Hindi sinabi, God is power. God is love. God is all-knowing. Pero hindi sinabi, God is omniscient. Hindi. Ang sabi lang, God is love. Bakit? Kasi kaya dinefine siya. Yeah, just the very essence of God. Yung kanyang holiness, yung kanyang sovereignty, lahat yon exercise because of who He is. Love. Kaya if anything may nangyayari sa'yo na hindi mo nagugustuhan, remember this, God is love. Bakit? Ibig sabihin, para ang sakit na nangyayari in God's sovereignty, nahihirapan ako sa pinagdadaanan ko. God never allowed anything na hindi motivated by love. Okay tayo? Kaya, huwag kang malungkot, huwag kang matakot. Ano mang pinagdadaanan mo, bahala ko ng Lord. Alam niya kung bakit niya ito inalaw. Mahal ako ng Lord. Kaya I will abide in His love kasi alam niya what's best for me. Because God is love. Ang sarap, no? At hindi lang yun. Alam niyo ba, from eternity past, to appreciate the manifestation of God's love, from eternity past to eternity future, yung love na yan, in-exercise na yan. Hindi niya kinreate yung tao dahil uhaw siya sa pagmamahal. Hindi. That proves yung triunity ng Diyos. God reveals Himself, the Father. He also tells the Son, who is distinct from the Father, to be God. And the Holy Spirit, distinct from the Son and from the Father, to be God. Ni-reveal yan sa Scripture. Kasi God is love. Pero, sabi niya, because of Jesus, siya yung naging propitiation for sin. Kaya hindi mo ma-appreciate yung love na hindi mo na-appreciate yung wrath ng Diyos. To many of us, sabi natin, oh, God is gracious, He loves me so much. Teka muna, hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Hanggat naintindihan mong wrathful ang Diyos. Yung wrath, hindi lang basta angry. Poot. Hindi lang siya galit. Sobrang galit. Sobrang galit sa kasalanan, sobrang galit sa kalikuan, sobrang galit sa mga kasamaan dahil yan ang nature ng love. Hindi siya natutuwa sa mabuti. Sa hindi mabuti, sorry. Natutuwa siya sa mabuti, hindi siya natutuwa sa hindi mabuti. Sa madaling salita, ayaw ng Diyos yun. Anything that is against God, galit si God dyan. Kaya tingnan nyo ha, kasi minsan masyado tayong parang, yeah, God is loving. Kasi masentimiento pa, iyak-iyak. Tapos hindi mo tayo sumusunod sa Diyos. Hindi mo naintindihan. Kaya sabi ng Lord, kaya ako na sinasabi sa inyo to, huwag kayong magpapakasiguro, basta nakikinig kayo. Test every, yung context ng 1 John 4. Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Parang, no, cool lang kayo, enjoy lang kayo. God will bless you tremendously, and God will give you money, will give you richness. Well, okay yan. Pero ang tanong, paano kung kaharap mo na si God? If you cannot even be confident in His love now, paano na pagkaharap na natin siya? Nakuha niyo po? Kaya hindi binibiro kasi ito sabi niya. So anong test? One of the tests na binigay niya, especially in this passage, by this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come into the flesh is from God. Yung kinikilala mo na si Jesus, nagkatawang tao, bilang tagapagligtas, galing sa Diyos yan. Kasi yung context yan, maraming tao, di sila naniniwala that Jesus came from God. Kasi isip nila, hindi siya pwede maging tao kasi yung flesh is evil. Nakuha niya? Pero hindi, sabi niya, hindi. Tapos ito pa sabi niya, and every spirit that does not confess Jesus, hindi na inaamin si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Sabi niya, hindi yan sa Diyos. This is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. Wow. Now, itong ginawa ng Diyos. Ito yung nature ng Diyos. He's wrathful,
but He is love. Paano niya yung gagawin? He is just, pero He is love. Paano niya marereconcile yun? Kaya nga, Jesus is the propitiation. Kaya naman, pagka hindi natin kaya magmahal, lapit tayo sa Diyos. Kasi siya yung love eh. Siya yung source ng love. Hindi ko sinasabing lagi tayong in love ha. Maraming pagkakataon hindi tayo in love in terms of feelings. Pero hindi natin kaya even to follow. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. We can now show God's love. Ipakita na natin. Wala natin dahilan hindi magpakita. Minsan, napansin niyo ba? Minsan babatiin niyo. Kasi sabi ni Pastor, batiin daw. Hello. Parang ang sinabi, hello ka. Hello ka dyan. Ay, yabang ng mamang yun. Tatandaan mo na yung mukha. Yun, nami-memorize yung mukha. Hindi ko na yan babatiin ulit. Hindi, walang ganun. Kasi kung tayo, hindi natin kakayanin. Pero again, as we are close to God, babatiin natin. Kasi ang inisdab nila, hindi ikaw, si God. Okay ba yan? Naintindihan natin? Mahirap ata kaya, ba't sinasabi itong show God's love? Hindi madali. Lalo kung hindi ka binabayaran ng utang. Niloko ka. O kaya naman, inisahan ka. Hindi ata madali. Pero yun ang totoong love. Kasi ang love, kung magaganda lahat, hindi mo matetest yung love eh. Matetest mo yung love pag negatibo yung dumarating sa'yo. Okay ba yan? Okay, tingnan natin. Sabi ni Lord, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So inuutos si God, magmahal ka na ngayon. Kung alam mo yung mahal na kita, secured ka sa pagmamahal ko, time for you to love. Huwag mo nang isipin yung kapalit kasi secured ka na sa akin eh. Tama ba? Secured ka na sa akin. Bakit ka pa maghanap ng kapalit? Secured ka na sa akin. Kung baka kung sapat na ako sa'yo, di ba hindi ka suklian na maganda? Kasi sobra-sobra na si God sa akin eh. Hahanapin ko pa yung sukli niya. Wala yan. Kung baka binigyan na ako ng 1 milyon ni God eh. Tapos hingi pa ako ng sukli ng 10 piso. Wag na. Late ng 10 piso. Milyon-milyon ang binigay ni God eh. Ano niyo? Andiyan pa ba kayo? Di ba? Yan ang sinasabi ni God. Natuloy tayo ngayon. Sabi niya, no one, look at the words. Unang-una, we love out of our gratitude to God. Kaya, now that we know God loves us, magmahal tayo. At ang sunod, marami. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Ano sinasabi ni John? Ang daming nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. And they could not find it until they see us loving one another. Kasi sabi ni Lord, ang daming hindi nakakaalam paano magmahalan. Kaya tayo yung example. So, hindi ibig sabihin na kapag nagmamahal tayong ganito, nagmamahalan, walang matutuwa lahat ng tao sa atin. Hindi yung totoo yun. Some people will hate us. No? Kaya sabi ng Bible, do not be surprised, brethren, if the world hates you. Okay ba yan? Huwag kayo magulat. Hindi lahat matutuwa. We know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death. Kaya pag hindi ka nagmamahal, alam mo na baka di mo pa naintindihan yung kaligtasan ng Diyos. Okay? Hindi mo naintindihan kasi imposibleng may buhay ka na eh. Now, ito pong amazing. Paano ba magmahal? Remember this ha? Everyone who hates his brother is a murderer. Ano ba yung hate? Now, sabi dito, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. We know love by this, that He laid down His life for us and we ought to lay down our lives for the brethren. Tingnan niyo ang sabi yung hate, obviously, parang pinapakitang opposite ng love. Tama ba? Pero yung hate na yan, hindi lang yung galit na galit ka. Hindi. Minsan yung galit yan, pinapakita ng wala ka lang pakialam. Ganon. Tingnan niyo, bakit ko sabi? Sa verse 17, but whoever the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Yung wala ka lang pakialam, yung nangangailangan ng tulong. Now, hindi ko sinasabing magpaloko tayo sa mga nagkukunwaring nangangailangan. No? Ang sinasabi ko lang, kasama mo. Kasi kaya dito, natetest mo, kasi magkakasama kayo sa small group. Kasama mo, nangangailangan. Sabi mo, hindi yung parang, pag-pray na lang natin, o kaya, hayaan mo siya, problema niya, lagi na lang nangangailangan yan. Walang ganon. If you can help, automatic, may initiative kang tumulong. Nasusundan po? Nasabi rito, kasabi niya, kung wala kang pakialam, parang hayaan mo lang sila, apathy ang tawag doon. Hatred din yon. Ang tawag din doon ay murderer. Ilan na sa atin ang naging murderer?
And praise God, we were forgiven. And God is telling us now, we do not belong to that group anymore. We belong to the life giver. Amen po? Kaya ito sabi niya, kaya little children, let us love with word or not love with word or with tongue, but in deed and truth. Now alam niyo po, tinatanong ko sa Lord, ang lalim pala niyan. Gary, si Paul, ganito niya in-apply. Di ba? I'm telling you the truth. In Christ, I am not lying. Di ako nagsisinungaling. Sinasabi sa inyo katotohanan. At ang konsensya ko, nagte-testify sa akin sa banal na espiritu. Na malungkot ako at talagang walang tigil ang aking kalungkutan sa aking puso. Inaasahan ko na ako na lang sana ang masumpa o maimpyerno. Hiwalay kay Kristo, alang-alang lang sa mga kapatid ko, mga kababayan ko sa laman. Hindi kapatid sa Panginoon, sa laman. Sabi niya, yun ang mga Israelites na kung saan kasama sila sa adoption sa Son and the glory and the covenant and the giving of the law and the temple service and the promises. Sino ba itong mga Israelites na to? Simple lang, ito yung nagpapagulpi kay Paul, ito yung nambabato kay Paul, ito yung naninira kay Paul, at sabi ni Paul, sana ako na lang maimpyerno kaysa kayo. Yun ang aking nais nangyari. Ganun siya magmahal. Kaya balik tayo. By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us His Spirit. Kaya praise God! He did not leave us alone. Hindi mo kaya yan. Kaya binibigay ko yung banal na Espiritu ko to empower you to love others. Because we cannot love others unless God's power is in us. Nagkakaintindihan? And praise God, hindi niya tayo iniwan. Kaya we have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Nakita namin yan and pinapahayag namin yan. And whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. And everyone who confesses that Jesus Christ is in Him, meaning He loves. Okay? Don't just confess Jesus is your Savior. Test yourself. Do you love? Tatalo na po ako. Kaya stay in God's love. Dito ka na manatili. Hindi natin kaya yan. On our own, we need to keep on meditating the love of Jesus. We need to keep on living according to the love of Jesus. Hindi natin kakayanin. Kaya ito yung napaka-importante. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love. And the one who abides in love abides in God. And God abides in Him. Nananatili kang mapagmahal dahil nananatili ka sa Diyos ng pag-ibig. Nananatili ang Diyos sa iyo. Nananatili ka sa Diyos kasi nananatili kang nagmamahal. At ang Diyos nananatili sa iyo. Ano sinasabi ni God? The presence of God, our abiding in God, is always manifested by our love. Hindi necessarily sa dami ng ating alam sa Bible. Minsan kung sino pa yung maraming alam sa Bible, parang mga Pariseyo. Pero hindi mapagmahal. Mas importante sa kanila yung Bible na hindi na naintindihan ano yung kalalangan ng tao. Kaya sabi ni Jesus, galit. Pag Sabat, ayaw nilang, sabi, papagalingin ng Lord yung may sakit dahil araw ng Sabat. Aba, magpapagaling siya, Sabat. Pag-isipan niyo buti, ano mas importante? Yung Sabat o gumaling yung tao? Kaya nga may Sabat para makapahinga tayo. Para sa tao yun. Eh ngayon, itong tao may sakit, nabuhay, nagwala yung sakit, then, natupad yung Sabat, makakapagpuri siya sa Diyos. Naunawaan po? So what does it mean to abide? Look at the words. Just as the Father has loved me, I also loved you. Abide in my love. Diba? Sabi si Jesus nagla-lecture ito para pakita ko lang sa inyo what it means. If you keep my commandments, you will abide in my love. Yun ang katotohanan. Sumusunod ka ba kay Jesus? Alam mo ba yung gusto ni Jesus? And sabi niya, just as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Kaya pag sabi mo, abide in His love, abide in God's love, then you listen carefully to His instruction. You listen to His voice. Pakinig ka sa mga sinasabi sa'yo. Makinig sa instruction sa'yo. Kaya pag sabi ng Lord sa'yo, go and make disciples. Go and make disciples. Pag sinabi sa'yo ng Lord, meet in face, parang small group and in house to house. Gawin natin. Huwag natin pahirapan na sabi natin. Sundin lang natin sa sabi ng Diyos. Mag-submit ka sa asawa. Mahalin mo asawa mo. Gawin mo lang. Mahirap pero gawin mo lang. Sa biyaya ng Diyos, makikita mo you're abiding in God's love. Amen? Kung nag-aaral ka, sabi ng Lord, give your best. Whatever you do it for the Lord. Di, gawin mo lang. Give your best. Lord, hindi marunong yung teacher ko magturo Di ikaw magturo sa kanya. Ganun lang naman ang buhay. Di ba? Just do your best. Di ba?
Then, sabi, kaya balik tayo. Kaya by this, ang sarap, love is perfected with us so that we have confidence in the day of judgment because He is, so also are within the world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear because fear involves punishment and the one who fears is not perfected in love. Kaya maraming mga Christians, they claim to be Christians, pero takot na takot sila. Hindi lang alam, Lord, pag namatay ako, saan ka pupunta? Perhaps you're not living in love. Because if you're living in love, nawawala yung takot mo dahil alam mo, God Himself is testifying to your spirit that you are His child. Okay ba yan? Pinapaalala ng Lord, ay anak kita, huwag kang matakot. You are more than conquerors because through Him who loved you. Di ba? Ang sarap na. Alam niyo ba yung confidence na to? I-share ko lang sa inyo ha. Sa 1 John 5, ito sinabi ni Jesus, ay ni God, if we receive the testimony of man, ang patotoo ng Diyos ay mas dakila. Ang testimony ng Diyos ay ito. At itong kanyang pinapahayag tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang naniniwala sa anak ng Diyos ay meron pong patotoo sa kanyang sarili. At ang hindi naniniwala sa patotoo sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling. Dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos patungkol sa kanyang anak. Ano ba yung patotoo ng Diyos sa kanyang anak? Ito ang patotoo. Ang Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan at itong buhay na to nasa kanyang anak. Ang sino mang may anak ng Diyos ay may buhay. Ang sino mang wala na anak ng Diyos, wala ring buhay. Itong lahat isinusulat ko sa inyo para malaman nyo na mga naniniwala sa pangalan ng Panginoon Jesucristo o anak ng Diyos, ay malaman mo na ikaw ay may eternal life. Kailan ka nun may eternal life? Nung panahong alam mo na si Jesus nasa sa iyo, naniwala ka sa kanyang patotoo. Pag di ka naniwala sa patotoo ng Diyos na si Jesus ang tanging paraan para may buhay na walang hanggan, ginagawa mo siyang sinungaling. Okay ba yan? O ngayon, kung meron ka na yan, ito pa yung confidence mo. Hindi ka na mahiyan lumapit sa Lord, mag-pray. Kung naniniwala ka sa buhay mo eternity, di lalo makakapaniwala ka that God is able to answer and save you in your present condition. Kaya this is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen? Kaya last instruction, we love because He first loved us. Inulit-ulit, para lang maintindihan natin, ito yung assurance natin sa Diyos. If someone says, I love God and hates his brother, hindi niya pinapansin, wala siyang pakialam, at tuwing lalapit yung kapatid, nag-iinit ang kanyang ulo, sinungaling ka. Hindi yan totoo. For the one who does not love his brother, whom he has sinned, nakikita niya, paano cannot love God whom he has not sinned? Kaya nung itong mga Pariseo, religious sila, no? They love God, sabi nila. Nung nakita na si Jesus, nagkatawang tao yung Diyos, galit sila, pinapakula sa krus. Kaya kasinungalingan yon. Sabi niya, and this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brothers also. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Naunawaan po. Alam niyo sa buhay, and I will end with the testimony ng ating kapatid, si Kalin at ni Doreen. Sa buhay na ito, masusubok yan, pag-ibig na yan. And you'll know how God will work because God is real, God is true sa ating pagmamahal. Madalas sa pinakamalapit na tao sa atin. Because the person closest to you hurts you the most. At doon na challenge ang totoong pag-ibig. Let's call on Khalil and Doreen. In 2002, Khalil and I got married. We were blessed with 2 wonderful daughters. We were a small, young, and happy family. But slowly, flaws in our lives began to manifest and started to affect our marriage. I was not a submissive wife. Iniisip ko na mas magaling ako sa kanya. I was also focused on my career and as a result, rose through the corporate ladder quickly, which required me to always work long hours. I was simply not fulfilling my role as a wife and mother. I was not taking care of my wife and was so full of pride. In my mind, she could handle herself. Parang kayang-kaya naman niya eh. I thought we were doing just fine, but eventually, I got tired of all the things that were happening in my life. And worst of all, I felt that Doreen did not care for me anymore. I thought I deserved so much more than what I was getting out of our marriage. I started going out drinking and partying with coworkers and friends, thinking na iyon ang magtatanggal ng stress ko. I sought comfort from anyone,
And the next thing I knew, I was in an adulterous relationship. I got so angry when I found out Khalil was having an affair. I felt so betrayed and deceived. Gusto ko na siyang hiwalayan at umalis kasama ang mga anak namin. But this did not happen because my mother and mother-in-law stood in the gap for us, telling me to hang on and not leave him. My father and father-in-law were also praying hard for us. I grudgingly obeyed our parents. Months later, in the Holy Week of 2012, I had no choice but to stay home kasi wala naman akong ibang pupuntahan. Our older daughter stayed in my room all day, talking and playing with me. That was the first time I came to my senses about what I had done to my family. Eventually, I asked Doreen that we reconcile for the sake of our children. But there was still no repentance on my part at hindi rin talaga ako nagbago. That was a significant turning point for me. I spent the whole night asking myself, why was I doing these things to hurt my wife and children? It was then that I repented and prayed to God for forgiveness. The next day, I sent a text message to Doreen begging her to forgive me, telling her that I loved her and I will completely cut off ties with the other woman, and so I did. Ito na yung simula ng tunay na reconciliation. Not long after, we decided to intentionally attend the CCF worship services as a family and really learn about God's Word. Each Sunday, it seemed that the Lord was speaking to me directly, dealing with my pride and my sense of entitlement. God started to convict me and slowly worked in my life. Na-experience ko ang dakilang pag-ibig niya sa akin, isang hamak na makasalanan. At dahil doon, ako ay nagrepent at nag-surrender sa Diyos ng buong buo. The Lord was also slowly healing my wounds and hurts the more I listened to His Word every Sunday. I felt God embracing me and filling me with His love. Eventually, we both felt that we needed to grow deeper in our spiritual lives. Kaya sumali kami ng discipleship group. When God made me realize His mercy, forgiveness, and love to me, I felt God's peace and fully forgave my husband. I also asked for His forgiveness for disrespecting him and not taking care of him. I also fully forgave Doreen, but the love and forgiveness in our family did not stop there. When our older daughter arrived home after attending an Elevate True Life retreat, she excitedly told us how God had moved in her life. Then, she paused, and in tears, she said, "Dad, I'd like to tell you that I completely forgive you." Tinamaan ako ng husto sa sinabi niya and responded while crying, "Thank you so much, anak." Our relationship has been restored and rebuilt beyond our imagination. We were able to attend a True Life retreat and decided to be baptized to publicly declare our faith in Jesus Christ. We are amazed by God's love for us that not only has He mended our relationship so well, He has even called us to serve together again in ministry. I serve in Exalt, our worship ministry, while Doreen serves in live production. Together, Doreen and I disciple our children, Kiana and Belay, and we also lead a D group where we share the love of Christ with one another. And now, we are here sharing you God's story of love and forgiveness in our lives. Hindi namin magagawa ito on our own. This is only by God's love. And so we give Him all glory and praise. Amen. Praise God. Kasama ko pong pumasok si Ariel at si Maribel Carandang. Sila po yung mga D-group leaders po nila Khalil at ni Doreen. Now, ano napansin niyo? Ano yung memory verse natin? 1 John 4:19, we love because He first loved us. Alam mo, napaka-importante yun. Yun po yung kanilang kwento. Yun yung kwentong pinag-uusapan natin, that unless God loved us and we realize how much He loved us, unang-una, hindi natin gugustuhin kilalanin pa ang Diyos at sundin ng Diyos. At hindi natin kailanman magagawang magpatawad at humingi ng tawad. Nakuha niyo po?
Kaya bago ko sila ipag-pray, kaya binigay sa amin yung small groups, no? Kasi doon natin talaga ma-exercise yun. Bago natin sabay-sabay ko, pag-pray ko na rin kayo and we will pray for them. Okay tayo? Okay, sige po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, sa lahat kami nagpapasalamat sa buhay ni Khalil at ni Doreen. Thank you, Father God, for your story in their lives. Thank you, Lord, sa pagpapakita niyo sa amin ng isang buhay na katotohanan kung paano ang pag-ibig ninyo nakakapag-ayos ng buhay ng isang pamilya, ng buhay ng isang tao, at nakakaapekto sa marami. Salamat din, Panginoon, sa buhay nila Ariel at nila Maribel. Thank you for using them to help Khalil and Doreen, Father God, to grow in the relationship with you at ganun din sa relationship na sa isa't isa. Kaya't naman, Panginoon Diyos, hiningi namin pagpalain niyo sila. Ingatan niyo sila nang hindi sila mahulog sa anumang patibong na ginagawa at ilalagay ng espiritu ng kadiliman. I pray to always cover them with your grace and to faithfully walk with your love and to abide in you, O God, dahil yun ang totoong pagmamahal. Kaya't naman sa oras na ito, hinihingi ko po, O Diyos, kausapin niyo rin ang bawat isa na sa silid na to. With every family we represent. Kaya naman hinahamon ko ang bawat isa, mga kapatid. As we close in prayer, I pray, kung merong mga bagay sa puso mo na bumabagabag dahil alam mong hindi totoong pag-ibig ang madalas nating napapakita, kundi mga mapag-imbabaw na pagmamahal, be humble enough and honest enough to say, God, since you are love, take over my life. Help me to fully understand. Tulungan mo, lubusan kong maintindihan ang sakripisyo ni Jesus Christ. Maging ang sakripisyo yung ibigay ang iyong anak na si Jesus para lang makasama kami sa kawalang hanggan. Panginoon, maawa kay sa amin dahil mahina po kami. Kaya't Panginoon, kami nagpapasakop sa inyo. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos. Pwede ba magpakitaas mo lang kamay mo? Lord, kailangan ko po kayo. Yes, yes, yes. Huwag kang mahiya. Yes, yes, Lord, tulungan niyo po ako. Kaya para masabi ko rin sa anak kong mahal ko siya. Para masabi ko sa asawa kong mahal ko siya. At hindi lang masabi ko, di maipakita kong mahal ko sila. Alam ko hindi ko to kaya kung wala kayo because love is from you. Kapatid, kung inaamin mo rin yan, taas mo rin kamay mo sa Panginoong Diyos. Huwag kang mahiya. It's between you and the Lord. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And for those who raise their hands, sabi mo sa Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo, ang kapahayagan ng pagmamahal mo sa akin. Kaya naman, Panginoon, kinikilala ko na wala akong kakayanan nito. Kaya nagpapasakop ako sa inyo at nagpapasalamat na pinatawad mo ako at niligtas mo ako dahil kay Jesus. Hindi dahil sa aking sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At salamat din na kami makapagmamahal dahil pinangako niyo ang banal mong Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kapangyarihang magmahal. Salamat po aming Panginoon at makita ito higit sa lahat sa aming pamilya at maging sa mga kapatiran namin dito. Lalo-lalo na, Panginoon, hihatid mo kami sa small group kung saan maipapahayag namin ang pag-ibig ninyo, na makakapag-ambag kami sa buhay ng ibang tao. At gamitin nyo rin kami na ipahayag ang pag-ibig nyo sa ibang tao, ang aming makakasalimuha, nang sila'y matulungan naming maging alagad ninyo at tunay na lumakad ayon sa iyong kalooban. Salamat po aming Panginoon Diyos sa araw na ito. And I pray for every family we represent. I pray, Father God, to always bless us, Father God, with your incomparable love. Bless us with the love that comes from you. At salamat, Panginoon, that this church will exemplify, Father God, the love of Jesus, that people will know that we belong to you and we are your followers because we love one another. Thank you, God. We give you all praise and glory. May your blessing be upon all of us. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen.